Eto na po, pumalag na yung mga congressman at ibang mga abogado dyan po sa ginawa ng kampo ni Vice President Sara Duterte na tumakbo ng Supreme Court at ipinatitigil ang impeachment. Flashback. I believe, para sa akin lang posisyon ko lang ito. Of course, hindi ganito ang sentiment ng lahat ng mga tiga Office of the Vice President and ibang mga supporters, no. Para sa akin kasi, kung merong impeachment complaint, that will be a way, an avenue na maayos kong masagot kung ano man yung mga accusations sa akin. Dahil meron kasing rules ang impeachment. No, so pwedeng sundan yon and nalalatag ng maayos yung accusation tsaka yung sagot ng tao. It is an inconvenience dahil syempre kapag merong impeachment complaint, merong mga lawyers and of course merong support staff na kailangan i-hire at kailangan bayaran ng kanilang mga professional fees. But otherwise, para sa akin, sa tingin ko naman, okay ito kasi nakakasagot ng maayos sa accusations. A few moments later. Natatakot na raw si Vice President Sara Duterte. Yan ang tingin ng ilang kongresista kasunod ng ginawang paghahain ni VP Sara ng petisyon sa Korte Suprema para pigilan ang impeachment trial laban sa kanya sa Senado. Magbabalita si Camille Samonte. Si Vice President Sara Duterte na mismo ang kumwestiyon sa naging proseso ng Kamara sa impeachment laban sa kanya. Hiling niya sa Korte Suprema, maglabas ito ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction para pigilan ng Senado na isagawa ang impeachment trial sa kanya. Ito po yung report at pakinggan po natin. Thank you sa News 5, na isa po sa mga news organization dito sa ating bansa. Talagang nakatutok sila sa ating mga balita. Pakinggan po natin. Marian Enriquez. Kinundena ng liderato ng Kamara ang petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para pigilan ang napipintong impeachment trial sa kanya. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, mukhang desperado na ang bise na takasan ang kanyang pananagutan. Natatakot na raw ang kampo ni VP Sara kaya gusto nang pigilan ang impeachment process lalo't masisilip ang kanyang bank records. Tinawag namang garapalang pagtatangka ni House Deputy Speaker J.J. Suarez ang petisyon ni VP Sara na harangin ang impeachment trial. Git niya, kung talagang inosente ang bise, harapin na lang sana niya ang mga paratang laban sa kanya imbes na tumakbo at humiling ng proteksyon sa Korte Suprema. Para naman sa isa sa mga tatayong impeachment prosecutors na si Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro, walang legal na basehan para pigilan ang impeachment trial. Yung verification po na kanilang pine-question, it was followed word for word as written in the rules. So, it is our humble opinion na there's nothing wrong with the verification. Hindi rin daw minadali ng Kamara ang fourth impeachment complaint na ipinasa sa Senado. Nakabuo po tayo ng strong impeachment complaint without need of referring it to the Justice Committee because it has the support already of 1/3 of the members of the House. Iba naman ang pananaw ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sa petisyon ni VP Sara. Naniniwala siyang hindi makikialam ang Korte Suprema sa proseso ng impeachment dahil isa raw itong political question. Bagay na sinigundahan din ni dating Senate President Franklin Drilon. The basic rule is found in the Constitution. The impeachment court shall decide all impeachment cases. Leave it to the judgment of the Senate asking or acting as an impeachment to decide on this, including questions of jurisdiction. So it's best that the Supreme Court does not interfere. Nagbabalita mula sa frontline. Ayan, no? So malinaw. Mga congressman, mga abogado, dating senador at iba pa. Mga nakakaintindi ng proseso, naintindihan ng rule of law, naintindihan ng saligang batas. Na ulit-ulit ko na rin tinatalakay dito sa aking mga channel. Hindi talaga pwedeng pigilan yan at hindi ko talaga dapat ito nangyayari. Sa halip ay dapat impeachment process ay magtuloy-tuloy. Ayan, mahigpit na pagkundina, nagpapanik na daw or halata mong
napakalakas ng ebidensya at iba pa. Nagkasundo po ang mga congressman. Huwag nating kalimutan, hindi lang ho 215 ito. 240 na pataas pa. Halos 80% ng 306 congressman nagkaisang i-impeach. Nag-endorse sila laban kay Sara Duterte as Vice President ng bansa. Ito ang matindi. Kasi sa mga nagdaang panahon, etong si Sara Duterte ay open na open po sa impeachment trial. Sinabi pa nga niya sa isang interview, abay okay daw po yan kasi mailalatag ng maayos ang akusasyon at makakasagot siya ng maayos. Ngayon, pinapahinto niya sa Supreme Court. Yan na nga po yung sinatawag natin na matapang lang sa una itong mga Duterte pero pagdating sa huli ay mga bahag din po ang buntot. Nasa na ang tapang ni Sara Duterte para sa impeachment trial? Hamon siya ng hamon, di ba? Kung ano-anong kanilang mga sinasabi. O ngayon, na meron ng impeachment trial, sus Mariosep, bigla pong lumapit sa Supreme Court. Ito lang yung napakahirap intindihin. Noong pong mga nakaraang panahon, meron pong isang principal. Principal po sa isang public school ang naparusahan. Alam niyo po kung bakit siya naparusahan? Dahil po ibinulsa daw po nito ang 5,000 piso na budget ng eskwelahan. 5,000 pesos at ito po'y naparusahan. Kung di ako nagkakamali, ito po ay nakulong ng nasa 11 taon. Imagine niyo po yun, 5,000 pesos lamang ang involved dito sa kaso ng teacher na ito. Na sinasabing ibinulsa at napatunayan ng korte. Pinakulong po. Hetong kay BP Sara, nasa 600 million ang hinahanap po na pera na hindi po malaman kung saan po ginastos. O sige, wag na nga nating yung 600 million, yung 125 million na lang na inubos in 11 days. Saan po napunta yun? Yung mga binabayaran na safe house for 100,000 sa isang gabi. Sino? Si Chippy McDonald, Coque Villamin, Mary Grace Piatos at Juan Miguel Uishi. Sino yung mga tao na yan? Dun lang yon, sa pera pa lang yon. Paano na lang yung mga pagbabanta po sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Diba? Ang gusto ng mga DDEBs ay accountability and transparency. Ang gusto ng mga DDEBs, parusahan ang mga kurap. Ngayon, merong nahuling korupsyon dito sa pamumuno ni Sara Duterte sa DepEd. Ba't ayaw nila ngayon parusahan si Sara Duterte? Ayaw nilang litisin. Bakit pinapahinto nila ang impeachment? Di ba gusto nila ng hustisya para sa pera ng taong bayan? Pag si Sara Duterte ang magbubulsa ng pera, okay lang? Ganun ba? Ayaw nila na maparusahan si Sara Duterte. Pero kapag iba, gigil na gigil sila at gusto nilang maparusahan. Ganun ba yun? Di ba po? Kaya alam nyo, eto napakasagwa lang po talagang tignan na yung mga sumisigaw ng transparency, ng accountability, sumisigaw ng hustisya para daw po sa pera ng taong bayan, sila mismo ang nagpapahinto na malitis ang isang naganap na korupsyon. Diba? Napakatindi lang po talaga. So, ito pa po yung video ni Sir Mike Abe. Okay? Mabigat po ang mga ebidensya. Betrayal of public trust, yung 7 article of impeachment, yan po ay dapat iproseso at hindi dapat pigilan. Kaya ang tugon ng mga congressman at mga abogado at naniniwala silang hindi kakatigan ng Korte Suprema. Ang paniniwala nga ng iba, madidismiss ito dahil ang trabaho ng Senado ay hindi pwedeng pakialaman ng Supreme Court. Yan nga yung sinasabi nating last option ng kampo ni Sara Duterte. Malinaw na kanya sinasabi before, handang-handa na sila, pa-relax-relax pa siya, patawa-tawa pa sa press conference, pabaka-bakasyon pa sa Japan, papasal-pasal kung saan si Sara, parang relax na relax. Yung pala, napapanik na. Yung pala, natatakot na. Yung pala, ayan ang kailang move. Hilingin sa Supreme Court na ipatigil ang impeachment. Never, hindi ko pwedeng mangyari yan. Maniwala kayo. Hanggang yun sa bato. Ang impeachment process ay eksklusibo
sa Kongreso at Senado. Ngayon, nasa Senado na dahil tapos na sa Kongreso, na-impeach na siya. Kaya yung mga nagsalita, hindi biro yan. Senior Deputy Speaker Gonzales ng Pampanga, Deputy Speaker Suarez ng Quezon Province, yung mga abogado ng prosecutor, yung mga nagsalita doon, Defensor, Luistro at iba pa. At maging ang dating Senate President. Yan na nga po, naglalabasan na ang maraming mga abogado at maraming nagbibigay ng opinyon na nagkakaisa. Yung sinasabi ng saligang batas ang masunod at hindi ang dapat masunod ay kagustuhan ng mga akusado, inakusahan. Yung impeachable official like Vice President Duterte. Ayan, so abangan ninyo. Marami pang regodon, marami pang mangyayari, marami pa hong mga iba-ibang klase at masasalimot na mga balita, pero aking pinapangako ko sa inyo, hindi ko kayo lilinlangin. Sasabihin natin ang totoo kung ano ang mga nangyayari. Susunod tayo sa rule of law at due process. Alam ba ninyo, itong impeachment na ito, itong trial na ito sa Senado, pabor pa ito kay Sara. Kasi ito yung pagkakataon na kanyang maidedepensa, kanyang maipagtatanggol ang kanyang sarili. Totoo ba o hindi ang article of impeachment? 7 article of impeachment. O baka naman talaga siya kaya hinaharang niya ito dahil nabanggit na ho dyan sa article of impeachment yung mga bank account. Yan po yung isa sa pinakamabigat. Hindi lang po yung pagmumura pagtangka sa buhay ng Pangulo. Hindi lang po yung confidential confidential fund. Yun pong bank account, di umano'y ill-gotten wealth, illegal na kayamanan, bilyon-bilyon po yung mga bank account na yan. Kasama yan sa article of impeachment. Mabigat talaga yun. Pagka yun ay naipatawag ng impeachment court ang mga bangko, hindi makakapagtinay ang bangko. Ilalabas at ilalabas nila sinong may-ari ng perang yan. Saan nakapangalan? Initial po lumabas ng balitang yan. Joint account ni dating Pangulong Duterte at Sara Duterte. Saan galing ang pera? Abay, pag si Trillanes ang ating pinakinggan, ay isa siguro sa magiging testigo. Galing daw sa illegal yan. Naloko na. Ang laking problema nun. Dahil ang na-establish or napaniwala nitong mga Duterte ang taong bayan noong nakaraang mga taon na sila'y matino, sila'y hindi corrupt, sila'y dapat pagkatiwalaan. Pero kung merong ill-gotten wealth, merong illegal na pera, volume ng pera sa bangko, kung totoo yan, may napakabigat po niyan. Wala naman silang malaking negosyo na pagkukunan ng pera. Sa totoo lang, binabalitaan ba kayo na malalaking negosyo ang hawak ng mga Duterte? Na legal? Legal Wala tayong nawabalitaan ganun. Ang alam na natin sila ay dating mayor, na palit-palitan silang mag-aama sa Davao. Naging presidente si Duterte, vice president ngayon si Sara na ini-impeach nga ng Kongreso. Malapit na yung trial. Saan galing yung pera? Yan po yung isa sa posibleng kinababahala. Kaya gusto nilang harangan, gusto nilang papigilan sa Supreme Court ang impeachment trial. Kasi nga yung bank account na yan, mukhang bilyon niya ang laman, hindi natin alam kung saan galing. At pag nahuka yan, mabigat po yan. Naalala niyo yung Bilardi account nung kay ERAP na hindi nabuksan? Yan ang dahilan. Kaya nagkagulo ng mga panahon yun. Dahil mabigat yun kung napatunayan, pero hindi naman. Pero ito, ganun din. Ill-gotten wealth, illegal umanong kayamanan. Yan ang paniniwala. Umano Yan ang sinasabi ni Trillanes. So, kasama sa article of impeachment. Huwag natin kalimutan, 7 yung article of impeachment. Ang bibigat niyan. Mabigat po talaga. Mabigat pa sa 747 aircraft. Ganong kabigat ang mga ebidensya sa aking opinion at interpretation. Kaya maraming pwede mangyari, abangan. Pero tulad na sinabi ko, huwag kayong mawawala sa ating channel. Mag-like, mag-share, subscribe yung hindi pa. Sa pa nga, kaya po tumatakbo lagi sa Supreme Court ang mga kaalyado ni Digong na mga nakakasuhan or mga nasasampahan ng demanda or naharap sa mga asunto o naharap sa mga problema. Dahil po sa kanilang mga katarantaduhan, ang kanilang takbuhan ay ang Korte Suprema. Dahil nga po, ngayon pong 2025, halos lahat po ng nandyan sa Supreme Court ay mga itinalaga ni Digong, appointed. Kaya po, baka nga naman na pwede nga itong mga taong ito ay tumanggap
ng kumbaga utang na loob. 'Di ba? Baka nga etong mga taong tumanaw ng utang na loob kay Digong dahil po sa mga ginawa nitong pabor sa kanila. Syempre, hindi naman pwede yan, di ba? Ang Supreme Court po at ang mga justices diyan, kapag sila'y tinalaga na, hindi po sila pwedeng maging bias. Syempre, kailangan, di ba, ay maging patas po sila. Dahil kung hindi po sila magiging patas, nako, baka pati sila po ay ma-impeach din diyan sa Supreme Court. Baka pati sila ay masibak din diyan at questionin. May mga kumwestiyon na mga tao sa kanilang mga gagawin na pagdedesisyon. Kaya po, di ba, wrong move ang ginagawa nitong mga taong ito dahil parang pinapakita lamang po nila na ngayon etong si Digong at ang kampo nito ay naniningil sa mga appointees niya. Kaya etong si Sara Duterte din, nagpapasaklolo sa Supreme Court, nagbabaka sakali na baka nga naman etong mga taong ito ay maalala ang kanyang ama. Pero hindi po yan pwede. At isa pa, meron pong paghihiwalay patungkol po dyan sa legislation at sa judiciary. Di ba? Magkahiwalay yan hindi po pwede na merong pumigil sa isang impeachment trial. Ang dami ko nang napanood, sinasabi nila hindi pwede. Ang Supreme Court ay magbibigay lamang ng gabay, pero hindi po nito mapipigilan ang isang impeachment trial. Yan po, maliwanag po yan. Tsak naman, napanood na ninyo sa mga interview ng mga ating mga hinahangaan na mga abogado at mga magiging abogado po, magiging prosecutor dito po sa impeachment trial ni Sara Duterte sa Senado. Diba? So ngayon, diba, tindigan nila to. Diba? Sagutin nila ang mga akusasyon. Yun na lang naman ang gusto ng taong bayan nakita nga natin sa survey, 70%, Tangeray ba yun? 70% daw po ba? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong, comment nyo po dyan sa baba. I think 70% yung nabasa ko na mga Pilipino daw po ay pabor sa impeachment trial. Sino ba naman ang hindi papabor dyan sa impeachment trial? Sinasabi po ng mga DDFs, ang hirap-hirap daw po ng buhay ngayon dito sa ating bansa. Napakahirap. To the point na talaga daw po napakamamahal na mga bilihin, hindi daw po makabili ng pagkain ng mga Pilipino. Pero naalala ko nung nag-concert ang Bini sa Philippine Arena, full pack at punong-puno hanggang bubong ang Philippine Arena. Yung ba naghihirap ang mga Pilipino? Diba? Ngayon, sinasabi nila, naghihirap ang mga Pilipino, pero itong ating vice-presidente, lumulustay ng pera na parang napakayaman ng ating bansa. Na parang walang kahirapan na nadarama ang mga Pilipino. Saan ka nakakita na isang vice-presidente at DepEd Secretary papayag na uupa ang kanyang mga tauhan o ang kanyang mga intelligence officer ng isang safe house na mas mahal pa sa pinakamagandang hotel doon po sa BGC. 100,000 isang gabi? More or less? Ano pa pagkain dyan? Kabyar? Wagyu? Ano bigas dyan? Basmati? Yung bigas ng ng mga Indian na napakasarap at napakabango? Diba? Sus Maria Josep naman. Gusto nila ng accountability, transparency. Gusto nilang labanan ng korupsyon. Ngayon na may nakitang korupsyon sa pamumuno ni Sara Duterte sa DepEd, bakit pinipigilan ninyo? Ba't ayaw nyo ng impeachment trial? Ba't gigil na gigil kayo dahil na-impeach si Sara Duterte sa Kongreso? Di ba ang gusto nyo? Accountability, transparency at sugpuin ng korupsyon. Ngayon na nakita na may korupsyon sa pamumuno ni Sara Duterte sa DepEd, ayaw ninyo. Ano yan? Double standard. Ang gusto lamang ninyo, ibang tao ang malites. Pero pag kay Sara Duterte, dapat absuelto.
dapat hindi maparusahan. Kahit daang milyon ang maibulsa, ang maitago, ang manakaw ni Sara Duterte, okay lang sa inyo? Diba? Eto, napakagandang pagkakataon to sa impeachment trial na ito dahil, diba, mailalatag ng maayos ang akusasyon at makakasagot ng maayos si Sara Duterte dahil kung tutuusin, diba, Senado yun hindi naman Kongreso. Senado na yun. Andoon ang mga tropa pips niya na senador. Diba, kaya anong kinakatakot niya kung wala siyang kasalanan? Bakit pupunta ka ng Supreme Court kung malinis ang konsensya mo? Diba? So sa tindi po ng mga ebidensya laban dito kay Sara Duterte, napatakbo na ng Supreme Court. Bakit? Syempre nga naman, diba? Ito pong napakaraming mga kongresista, nasa 240 ang pumirma para ma-impeach si Sara Duterte ng Kongreso. Pinag-aralan nila yan. Nakita nila kung ano ang mga ebidensya, ang 7 articles of impeachment. Nakita nila yan, pinag-aralan nila yan. Kaya po, sila ay pumirma. So, ibig sabihin nito, meron po talagang matibay na ebidensya na makakapagpa-impeach kay Sara Duterte. Kaya sumugod ito sa Supreme Court at pinapahinto ang kanyang impeachment trial. So, abangan natin ang update dito sa mga pangyayari na ito. Salamat po sa video ni Sir Mike Abe. Thank you po sa inyong mga matitinding video. Ingat po kayo palagi, Sir Mike Abe. Support nyo po ang ating tropa pips. Lahat ng mga tropa pips natin na sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, subscribe po ninyo. So maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Sinuot ko lang yung ko. Yung aking isang sombrero na ni-restore. At 100% restored po siya. Lukot-lukot po itong part na to dati. Lukot-lukot yan. At dahil nga po sa meron na tayong mga kagamitan para ma-restore ang ating mga sombrero, heto. Isa yan sa mga napakagaganda ng mga sombrero natin na na-restore natin. Papakita ko sa inyo yung iba natin pang i-restore para malay nyo, baka gumawa ako ng channel para sa pagbuo, paggawa at pag-restore ng mga sombrero. Maraming salamat po. Bye-bye!